Mapagbiyaya at makadiyos po na umaga sa bawat isa. God bless us all. Mga kaibigan, tunghayan po natin na nakasulat sa Makaawit 75. Awit 75 po mga kaibigan, 75:5. Madali pong tandaan, 75:5 aking babasahin. Ang pagmamalaki dapat na iwasan, kung magsalita gawing malumanay. Purihin nawa ang Diyos sa pagbasa ng kanyang salita. Tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa iyong pagpapala sa bawat isa sa amin. Lord, maraming salamat. Sa aming dakilang Ama, ang Diyos na Abraham, Isaac at Jacob, dinadalayan po namin ito sa matamis sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, naming Panginoon at pagligtas. Amen and amen. Ang pagmamalaki dapat na iwasan. So dito mga kaibigan, dapat palagi tayong low profile. O ibig sabihin palagi tayong magpakumbaba. No? Dahil pag magpakumbaba tayo, itataas tayo ni Lord. No? So magpapakumbaba tayo sa ating salita, sa ating kilos at sa lahat-lahat. Dahil si Lord ang siyang magtataas sa atin pag magpakumbaba natin. Tapos isa pa dito, kung magsalita gawing malumanay. Kaya makibigan, umaga pa lang, hingi na po tayo kay Lord ng gabay na lahat na sabihin natin, lahat ng pagbulay-bulay ng ating puso ay katanggap-tanggap sa ating Panginoon. At kung yun po ay hingiin natin kay Lord at ibigay niya po sa atin, magiging pagpapala po tayo sa ating kapwa. No? Magiging alulod po tayo ng pagpapala sa bawat isa na makakarinig. Dahil sa magitan ng ating mga words, pwede nating paiyakin ang isang tao, pwede nating galitin, pwede rin nating bigyan ng blessings o siya ay ngingiti o kaya siya ay magpasalamat. So napakaganda mga kaibigan na kahit na hindi tayo bibigay ng material na bagay, hindi tayo magbigay ng pera o kung ano paman, ang pinakamagandang regalo natin ay sa ating kapwa ay ang magandang pananalita. No? So halimbawa siya ay malungkot, no? May mga inspiring words sa Biblia, no, na nakalagay na wonderful word of life, di ba? No? So pag mayroong wonderful word of life, no? So maganda siya din, ma-inspire po siya. Ma-inspire po ang isang tao. No? Kahit malungkot siya, at saka halimbawa nawala ng pag-asa, babalik ang kanyang pag-asa. No? Dahil mayroong mababasa tayo sa New Testament, no? Na faith, love, and hope. But the greatest of them all is love. No? So pag magregalo tayo ng magagandang salita, that is love. Tapos kung ano ba nawalan siya ng pag-asa, i-remind po natin ng pangako ni Lord na hindi kita itatakwil, hindi kita iiwan at pababayaan man. No? So para ma-revive po siya, no? Kasi napakaganda pag inspired ang isang tao. No? So ang stress ay maiwasan kasi ang stress po ayon sa mga medical expert ay isa sa mga dahilan kung bakit lalala o bakit tayo ay nagkakasakit. No? So balit pag halimbawa wala tayong stress, no? So ibig sabihin maganda po yung ating tinatawag na pakiramdam kasi wala tayong stress. No? A merry heart, di ba? Give us good health. No? Kaya gawin natin palagi na masaya ang ating puso. No? Magtulungan po tayo, iwasan natin yung magsalita ng hindi maganda, kundi ating gagawin ay inspiring word, mga kaibigan. O, di ba maganda pag yun po ang gagawin natin, inspiring word. Ang pagmamalaki dapat na iwasan, kung magsalita, gawing malumanay. Yan, di ba? So, maging malumanay tayo magsalita. Tapos, ang sunod pa dito, kung magsalita, gawing malumanay. No? So, mayroon tayong tinatawag na kind, gracious, at saka pleasant words. No? So, di ba maganda pa ganun? Kasi ang the best na regalo natin ay ang tinatawag natin na pleasant words. No? So, di ba yan maganda magkubigan? Mayroon tayong pleasant words. At ang maganda po kasi, ang salita ay libre. No? Libre tayong magsalita. Kaya, halimbawa, no? Mayroong nakalagay doon kasi halimbawa ang kaibigan mo ay nag-away kayo. No? So, wag nang paulit-ulit. Wag nang ibalik-balik yung mga nakaraan para
ano kayo, mag-reconcile. No? So, napakaganda pag ganun, mga kaibigan. So, kaya, mga kaibigan, alalahanin natin ang ating verse po ngayon, 75:5. No? Madaling tandaan. Basahin ko po muli. Ang pagmamalaki dapat na iwasan, kung magsalita, gawing malumanay. Tayo na po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa iyong salita. Maraming salamat po, Lord. Tulungan mo po kami na ito ay manatili sa aming puso at sa aming isipan at magsilbing gabay po sa bawat isa sa amin. Lord, please use us mightily in your kingdom, O Lord. Sa aming dakilang Ama, ang Diyos na Abraham, Isaac at Jacob, dinadahin po namin ito sa matamis na pangalan ng iyong anak na si Jesus na aming Panginoon at Kapagligtas. Lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. God bless us all.